Tayo'y kamanlalakbay. Mabiyayang araw ng Miyerkules sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, Kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Nang araw ng linggo, dalawa sa mga alagad ang naglalakad pa Emmaus, na isang nayong mga 15 kilometro mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga nangyari. Sa kanilang pag-uusap at pagtatalakayan, lumapit si Jesus at nakisabay sa paglakad nila, pero parang may kung anong hadlang sa kanilang mga mata at hindi nila siya nakilala. Tinanong niya sila, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo sa daan?" Tumigil silang mukhang malungkot. Sumagot ang isa sa kanila na nagngangalang Cleophas. Bakit mukhang ikaw lang ang kaisa-isahan sa Jerusalem na di alam ang nangyari doon nitong mga ilang araw? Ano? Tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Sa paningin ng Diyos at ng buong bayay, isa siyang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita. Ngunit isinaktal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno para mahatulang mamatay at ipinako siya sa krus. Umaasa pa naman kaming siya ang tutupo sa Israel, ngunit 3 araw na ngayon mula nang mangyari ang lahat ng ito. Mga hindi makaunawa at mapupurol ang isip para maniwala sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba't kailangan magdusa ng ganito ang Mesiyas bago pumasok sa kanyang luwalhati? At sinimulan niyang ipaliwanag sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, mula kay Moises hanggang sa lahat ng propeta. Nang malapit na sila sa nayong pupuntahan nila, parang magpapatuloy pa siya ng paglakad. Pero pinilit nila siya. Manatili kang kasama namin dahil dapit hapon na at lumulubog na ang araw. Kaya pumasok siya at sumama sa kanila. Nang nasa hapag na siyang kasalo nila, kumuha siya ng tinapay, nagpuri at piniraso ito at ibinigay sa kanila. At nooy nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya. At nawala siya sa kanilang paningin. Nag-usap sila. Hindi ba't nag-aalab ang ating puso nang kinakausap niya tayo doon sa daan at pinaliliwanag sa atin ng mga kasulatan? Noon di tumayo sila at nagbalik sa Jerusalem. Nakita nila roon na magkakasama ang 11 at ang iba pa nilang kasamahan. Sinabi ng mga yon sa kanila, Totoong ang binuhay ang Panginoon at napakita siya kay Simon. At isinalaysay naman nila ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala. Ibinahagi po ni Sister Victorina Kimpa ng Daughters of St. Paul ang ating pagninilay. Naranasan niyo na bang magdasal na ginagamit ang imagination? Nagkaroon daw ng pagkakataon si Sister Victorina na ma-imagine ang ebanghelyong narinig natin ngayon. Isinalaysay ng isang pari ang kwento pagkatapos silang ihanda upang maging relax sila. Tinatawag nila itong centering prayer. Hanggang sa makapasok sila doon sa kwento. Sabi ni Sister, natagpuan kong naglalakbay ako kasama ng 2 disipulo. Ramdam ko ang kanilang pagkadismaya at kawalan ng pag-asa. Nang marating namin ang Emmaus, nagulat ako nang pinagpira-piraso ng estranghero ang tinapay at ibinigay sa amin. Noon namin nalaman na si Jesus ang estranghero, ngunit bigla siyang nawala. Nagsaya ako at kasama ng mga alagad, excited kaming bumalik sa Jerusalem. Pero pagdating namin kung saan nagtitipon ng mga apostol, hindi ako sumamang pumasok sa silid. Sa halip, dumiretso ako sa may balkon at tumingin sa malayo. Pakiramdam ko kasi, nag-iisa lang ako at parang buong pagkatao ko ay nabalutan ng kawalan. Nagsimula akong umiyak. Humihikbi pa ako nang maramdaman kong may tao sa likuran ko. Sabi niya, "Bumalik ako para sa iyo." Paglingon ko nakita ko si Jesus. Lalo akong naiyak. Hinawakan niya ang balikat ko at niyakap ako. Sabi niya, "Hindi ba sabi ko sa iyo na hindi kita iiwan? Kahit kailan, hindi ka mag-iisa."
Tumingin ako sa kanya at nabulalas ko. Opo, Panginoon, naniniwala ako. Sabi niya, natutuwa akong marinig yan mula sa iyo. Sige na, pumasok ka na sa loob at kasama nila, ikalat mo ang mabuting balita na buhay ako. Tapos nawala siya. Noon daw natutunan ni sister na nakakatulong ang imagination, fantasy at emosyon para pagyamanin ang buhay panalangin at lumago sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Alam niyo, binabalikan daw niya lagi ang karanasang ito, lalo na kapag nalulungkot siya, nalilito at pinanghihinaan ng loob o kaya natatakot. Nagbibigay ito sa kanya ng lakas ng loob at katiyakang magpatuloy sa paglalakbay. Tunay ngang nabuhay muli ang Panginoon. Aleluya, aleluya. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Pauline's sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.